Very obvious. Very obvious po tong Senado na nagtataka ako no. Sabi ko very obvious naman na walang kasalanan si BP Sara. Bakit ang dami pa rin kumakamping senador? Sa paraan po nila ng pagtatanong, ang dami pa rin pong kumakamping senador dito po sa laban kay BP Sara. Kung ako kasi senador, magmo-motion na ako sabihin ko, wala naman talagang nailalatag na ebidensya itong mga to. Pwede ba? Total may baha. Itigil muna natin to, hindi naman to ganong importante. Focus muna tayo sa baha. Yung ginagastos natin na 25 million a day, kung ako senador yan ang ipopropose ko Ito pong ginagastos natin 25 million a day, gastusin po muna natin, ipamigay natin sa mga nabahaan. Marami pa pong masisiyan. Ang dami namatay, hindi nababalita Tuwan-tuwa lang yung mga inutil na tao sa gobyerno. Na pag may sakuna walang magawa. Hindi po super typhoon yan, wala pong mga ganun. Pero grabe po kung tamaan tayo ng sakuna Swerte itong gobyerno nito, wala pa ni isang super typhoon na dumating. Bagyo sa Pilipinas, 3 doon dumating kay Tatdigong, walang ganong pinsala kasi handang-handa tayo. Dito po, wala pa pong ni isang super typhoon buhat nung nagsimula. Swerte nga Swerte ng gobyerno, malas tayo. Yung tao ang malas Karamihan po yan Karamihan po yan sa mga inaabot natin. Kulang lang sa paghanda Hindi po ba? Dapat yan evacuate na yung mga yan. Kung matagal nang umuulan, dapat may umiikot na na kayo, baka mag-landslide yan. Punta na kayo sa evacuation center. Alam niyo po kung bakit po ngayon ako hindi na nagtataka? Nung lumabas po si Bunoan at sinabi po ni Bunoan na mayroong 2 billion, 24 billion inilaan ang tawag leadership fund dito po sa mga senador. Ano po itong leadership fund? Yan. Ang sinasabing leadership fund ay 24 billion ad hoc allocation sa Department of Public Works and meron pong 24 billion nakalaan po yan sa mga senador. At yan po ay ninegotiate nung panahon ni Zubiri. Kaya takantaka ko, si Zubiri, bakit si Zubiri, taga Mindanao to, bakit ganun na lang yung pagkampi dito sa mga laban kay BP Sara, di ba? Magtataka ka. Ngayon, alam na natin yung talagang hawak na hawak sila Ang nalantad lang po na meron, siguro ginagawang example si Chis Escudero tsaka si Joel Villanueva, di ba? Tsaka si Jinggoy, di ba? Silang tatlo yung unang pinangalanan na posibleng kasuhan. Pero alam naman nila, eto mangyayari sa inyo lahat, etong gagawin namin sa tatlo. Gusto nila maging halimbawa yung tatlo. Nung si Jinggoy, nung namili po sila, kinakailangan nila ng 13. Kasi yung 12, kolorum pa si si Waling-Waling, kolorum pa siya nun Pero dahil mas marami sila, at saka masiga sila, wala tayong magagawa. Na-control nila kahit 12 pa lang. Pero para hindi maging legit na si Waling-Waling, kinakailangan nilang may bumaliktad pa, no? Yan na nga, si Judas is Lord. Malamang, etong tatlo lang yung hinalimbawa nila. Kita nyo po, yung mga matatapang na hindi pumapabor sa kanila. Si Bongo tsaka si Robin Padilla. Silang dalawa yung tinukoy na pangalan na senador na mayroong request dito po para po magamit tong leadership fund. So, para po maunawaan nyo,
Ayon kay Bonoan, nagtabi siya ng 24 billion para po sa mga senador. Ito po ay sa leadership fund. Nung panahon po yan ni Zubiri. So hindi na kayo magtataka ngayon. Bakit po si Robin tsaka si Bongo go pa rin? Kasi sila lang nga yung pumalag, di ba? Pinangalanan sila. Lahat pala daw ng senador, sabi ni Bonoan, minimum ng 500 million. Minimum ng 500 million at yung iba umabot pa ng 1 billion. O the rest, si Zubiri na yan. Kaya pala si Zubiri sunod-sunuran. Meron pala kayo ngayon pinaparamdam ni Bonoan yan. Pinapaalalahanan kayo na once na kayo ay hindi luminya. Bakit po ang tapang ni Robin tsaka ni Bongo na hindi luminya? Hindi sila narilisan eh. For later release sila eh. At least umaamin sila. Sila nagpapatunay na meron talaga niyang lintik na anong tawag dyan sa pandayan? Leadership fund para sa mga senador. Matapang pa rin si Robin kasi hindi siya narilisan. Paano yung mga hindi matatapang? Malamang narilisan kayo. Ayun pala. Ayun pala yung ibig sabihin nun. Pucha, ngayon hindi na ako nagtataka. Kasi, di ba kayo pangkaraniwan? Bakit itong mga senador, pabor pa rin, wala na namang pinapakitang ebidensya. Ngayon po kasi, prosecution pa po, dapat naglalabas sila ng ebidensya. 15 araw na, wala pang matatag na ebidensya na nalalabas. Kabaliktaran nga napapatunayan nga na walang kasalanan si BP Sara Pero, ang inaakala ko na magiging matatag lang dyan na talagang anti-Duterte, si Kiko, si Risa, tsaka si Bam Aquino. Pero the rest kako, imposible na hindi nila makita na walang kasalanan si BP Sara. Ngayon, meron itong nagparamdam si Bonoan. Nagparamdam yung mga tao behind dyan. Sabi, eto baka nakakalimutan nyo, meron kayong leadership fund. Kaya naman pala sunod-sunuran lang kayo. Kaya pala ganun. Meron pala kayong 500 million minimum, 1 billion. Madali talaga mapasunod pag may mga pwedeng singilin. Sige, wag kayong luminya. Parang ganito po yung punto diyan. Sige, wag kayong luminya. Yayariin namin kayo rito sa leadership fund na to. Takang-taka ako kay Zubiri. Bakit magiging super anti-Duterte bigla si Zubiri? Yung pala siya ang pinagbibintangan ni Bonoan, di ba? Si Bonoan, bakit nagkakakanta ngayon? Nag-a-apply. Nag-a-apply para maging state witness. Pag state witness ka, wala ka ng kaso. Pucha, DPWH ka, dumaan sa'yo lahat, alam mo lahat ng pondo, tapos mawawalan ka ng kaso. Parang imposible ang mga sinasabi nyo na yan. Kaya talagang patatagan na lang to yung nagkukwenta na senador, siyempre kukwentahin mo wala nang 2 taon si Marcos. Pucha, pwede na akong sumabay nito. Mapakulong man ako, laya ako sa, di ba? Kung ako yung senador, sasabay na ako niyan Pucha, sige, pakulong nyo na ako. Siyempre, sasampahan ka pa ng kaso, magtatagal pa yan. Kaysa yung katulad niya si Jesus is Lord, Judas is Lord. Wala na yan, wala ka ng political career. Pwede yan, mga congressman dyan sa lugar nila. Pwede yan, magtumakbo siya rin mga mayor, konsehal. Pero babalik ka pa sa babalik ka pa rito sa senador, wala nang boboto sa'yo.
Saan ka asa? Diyan sa mga dilawan na yan? Kaya ako, talagang sabi ko, ngayon ko na, nawala na po yung pagtataka ko. Kung bakit, po hindi pa rin nila nakikita na wala namang ebidensya nila latag laban kay BP Sara. Isa pa po, mapatunayan man, mapatunayan man na may misuse, mapatunayan man na may paglabag, hindi pa rin naman po impeachable yun eh. Ang notice of disallowance po, hindi po impeachable yan. In fact, ang parusa lang yan, isoli mo eh. Alam niyo po ba yun? Magiging impeachable lang po yan. Kinakailangan naman may magpatunay na binulsa yan ni BP Sara. Sino na nga yung nagtuturo na siya yung bagman ni BP Sara? Si Madriaga, di ba? Dapat yan ang pinakamatatag niyong ebidensya. Bakit hindi niyo na iharap? Prosecution, bakit hindi niyo na iharap si Madriaga? Alam niyo na kung bakit hindi nila iharap. O, yan po ang hamon namin sa prosecution. Sabi niyo, bagman ni BP Sara si Madriaga. Bakit hindi niyo na iharap sa impeachment trial? Iniharap niyo dun.